So number 2 na tayo. Sana ay yung characteristic ng expository na intindihan nating mabuti. Stay put lang tayo, nasa second na tayo. Sa ating poster na nasa Facebook page, part 1. At meron tayong bonus lesson. Kaya stay put lang kayo. Makipagtiyaga kayo sa ating pagtuturo. Ang ating part bonus lesson is about qualities. So 5 qualities of a good sermon. So ngayon, second to the 7th process, how to construct an expository sermon is the cause. The cause. Ang dahilan. Bakit? Yan. Kaya the big why ang ating nakalagay dyan. That's the reason why expository sermon. Bakit expository sermon ba ang kailangan kong gawin? Bakit hindi topical lang or textual? Yan. Yun yung ating pag-aaralan ngayon sa ating second topic. The cause, why? So ito yung reason. What is the importance of expository preaching? Sabi ni Sir J. MacArthur. Magaganda po yung book niya. Meron akong 45 books ni John MacArthur. E-book po yun. Kung gusto niyo lahat ng e-book na yon ay just PM me. Mag-message lang po kayo sa ating page or personally or sa Pastor's Notebook na page. So, 10 reasons why we have to commit in expository preaching. Number 1, expositional lang tawag niya, no? Expository tuloy. Expositional preaching submit the soul and the church to the authority of God and the headship of God. Kasi hindi kaya ka nag-expositional preaching hindi para mag-submit sila sa iyo, kundi mag-submit sila kay God. Hindi yung mag-submit sila sa kung ano interpretation mo na minsan masyado ng pag kayo ay if you touch the anointed one, sabi na ano yun, do not touch the anointed one, parang tinutukoy niya sarili niya, di ba? So it's not all about us, no? Yun yung expositional preaching, ay si Kristo ang pinaka sentro. Second, expositional preaching works in concert with the Holy Spirit. Parang nag-share, parang umaawit, but by the power of the Holy Spirit to produce sanctification in the life of the believer. So, ayan po. Talagang may work of the Holy Spirit for the sanctification. Nababago sila. But, for me personally, it doesn't mean na pag topical at saka textual sermon ay hindi ka nasasamahan ng Holy Spirit at hindi ka na mababago eh. So, itong second na expositional preaching is not only for expositional preaching for me. Okay? Kaya sinishare ko lang din naman, pero ako magko-comment din ako kasi hindi tayo yung porke nabasa mo lang maniwala ka na agad. Hindi kasi tayo yung ganun. At sa MBS, hindi tayo dogmatic, hindi rin tayo imbalance magturo. Kaya iba-iba din yung gagamitin natin. And we are free to share also our idea and our heart. Kaya mamaya po habang tayo po ay bago tayo mag-end, pwede kayong magtanong lang po kayo. So number 3, expositional preaching produces humility and submission in the preacher and the congregation. And no need to explain further. Number 4, expositional preaching conforms the thinking of the believer to the mind of Christ. So nilalapit ng expositional preaching ang tao kay Kristo. Expositional preaching prioritizes the glory of God and the majesty of Christ. Amen. So, yun din po. Pero parang itong tatlong yang sumunod dyan ay pwede rin sa topical at saka textual yan. Basta Christ-centered sila. So, expositional preaching infuses the pulpit with the power as the preacher conveys a divine message through inspired word. Yan, ito, pwedeng sa expositional preaching lang yan kasi yung talagang divine message mo is from the inspired word, no? Hindi inspired mind. Minsan I'm inspired by God. Nagkaroon ako ng revelation, i-share ko sa inyo. Ayan, delikado rin kasi minsan yung revelation na yan kung hindi rin yan scriptural base. Number 7, expositional preaching transforms lives because it's the word. Oo, totoo. Kahit ano naman, basta may word na talaga yun yung sinasabi ng word.
Expositional preaching, number 8, protects the flock of God from the false teaching and error. Ito talaga. Masasabi kong special to sa expositional preaching kasi importante na maiiwas natin yung mga tupa sa mga false teacher sa magitan ng pag-expose mo na kung ano talaga yung sinasabi sa Bible, telling na iba ito sa mga paniniwala ng iba rin. Not just, hindi para yung motive mo ay siraan sila, but just to speak the truth. Diba? But just to speak the truth. Sabihin lang kung ano talagang totoo. And number 9, expositional preaching produces theologically deep, humble prayer that focus on the things of God, hindi sa things natin. No, hindi lang puro patotoo ng buhay mo kapag nag-preach ka hanggang sa kwento ka na lang ng kwento, wala namang laman. Kumbaga, hindi ito nakakapagbigay ng pagbabago sa tao. Kaya kailangan humble lang tayo sa prayer natin. Pero theologically ay malalim talaga. Hindi lang basta kung ano yung nabasa mo, yun lang naintindihan mo. Kailangan ididig-deep mo talaga. Ano ba ibig sabihin ito? Ano ba ang ibig sabihin ng sinasabi ni Paul? Sino ba yung kausap niya? So, yun yung exegetically or theologically. Number 10, expositional preaching teaches God's people how to truly love the Lord and obey the first commandment, which is to love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Kaya nakasentro kay Lord yung expositional preaching. Hindi ito nakasentro sa tao. Only na maibibigay mo lang sa tao kung paano nila may apply yung kanilang mensahe. Kaya it's not more on the experience na sinishare mo. No, possible mag-share ka ng isang beses ng na-experience mo, pero more on the truth about the Bible ito and about Jesus Christ. So kay Brother Jason Allen naman, siya yung 5th president ng Midwestern Baptist Theological Seminary in Kansas. Ito naman yung 12 reason daw kung bakit kailangan mo na mag-expository preaching. At medyo bawas-bawasan natin yung puro topical lang at textual, or kumbaga topical expository at saka textual expository na lang, ganyan. Una, expository preaching best fulfills the biblical command regarding preaching. Opo, totoo, kasi ang preaching is about the kingdom of God. Kung wag kang lalabas sa kaharian ng Diyos, hindi yung kaharian ng tao at kaisipan ng tao, dapat patungkol sa Panginoon. The number 2, expository preaching affirms a high view of Scripture. No, talagang medyo may mataas na talaga na pangunawa dyan. So, expository preaching must honor the authority and status of preaching. Hindi ko na maliwanag na. Expository preaching adds gravity to your ministry. Mas malakas daw ang impact. So, momentum, ganun, ibig sabihin. So, expository preaching most mature your congregation. Parang yung sinabi din ni J. Mac, no? Mag-grow ang congregation kapag yun palagi ang naririnig nila. So, expository preaching teaches your congregation how to study the Bible. Ito pa isa. Dahil ini-encourage mo sila na i-study nila. Dahil ikaw mismo nag-i-study ka talaga, inuupuan mo talaga, dinadissect mo talaga. Ganon din gagawin ng mga miyembro. Copycat lang yan kung sino ka, ganon din miyembro mo. Pero not general na application. May mga nakokopya lang ganyan or na-inspire. So, another 7 to 12 ng 12 reasons why to commit to expository preaching by Sir Jason Allen. Number 7, expository preaching ensures your sermon's relevance. Na makikita mo talaga relevant ba yan sa panahon ngayon. Paano mo na i-share yung tinuturo mo ay hindi lang basta teaching. Ang kaibahan ng teaching, tinuro mo lang. Ang kaibahan ng preacher, ibinigay mo sa buhay nila. Naramdaman nila yung mensahe. Na-touch yung mga nanay dahil may impact yun sa pagiging nanay nila. Na-touch yung mga estudyante dahil nagkaroon ng impact yun sa pagiging estudyante nila. Na-touch yung mga matatanda or tatay o yung mga tatrabaho dahil na-share mo sa kanila yung meaning talaga ng mensahe na yun. Hindi lang basta ipinarinig mo, kundi pinapagawa mo. At may ibabaon nila yun. So, number 8, expository preaching most consistently present Christ and robust the gospel message. So, si Jesus Christ talaga ang pine-present dyan. Kung hanggat makita mo, may mga word doon na nabanggit ni Jesus Christ or na isapamuhay ni Jesus Christ,
or halimbawa nakalagay doon love is patience, ilagay mo hindi lang dahil kung paano ka naging pasensyoso, kundi kung paano ka pasensyoso din ng Diyos. So yan po, we will consistently present Jesus Christ, hindi yan may aalis, kasi talaga totoo po itong napapansin ko. Minsan may mga preacher talaga na natapos na yung sermon ni hindi man lang nabanggit si Jesus Christ, mas marami pang nabanggit patungkol sa buhay niya, o kaya buhay ng iba, o kaya yung napanood niya, mga ganun. So bad preaching po yun. I discourage every preacher to do that, mga kapatid. At kung meron man kayong preacher na ganun na napapanood, I'm not discouraging nyo na wag kayong makinig sa kanila, pakinggan nyo lang, just be there, no? Hindi ko sinasabing lumipat na kayo ng church, but ang maganda para masupplementahin ka pa rin, stay there and listen from the other preacher. Hindi nyo pa rin may kukumpara kung yung pastor nyo kasi, or kung saan kayo ngayon hindi mo talaga, iba pa rin yung presensya nila na nagtuturo sa iyo, dahil pwede kang mabago pa rin sa pamamagitan ng buhay niya, pero iba pa rin yung nababago sa pamamagitan ng mga mensaheng ibinibigay niya. So number 10, expository preaching gives you confidence in your sermon. Mas nagiging confident ka, hindi yung basta ka lang nagsalita, talagang i-share mo. Halimbawa, pinag-share ka sa mga mayor, puro mayor yan, at saka mga kapitan, ganun. So dahil expository yung preaching mo, confident ka, ang saya-saya mo i-share to, bagamat medyo nag-uuntugan yung mga tuhod mo kasi first time mo sila, di ba? Alam mo, as an expositor, you have the power of the Holy Spirit in you, and let the Holy Spirit speak through the wisdom that God given you, because of your becoming a good steward of the word. Okay? So last but not the least, ito pa pala 11, expository preaching most optimally stewards your time, tulad ng sinabi ko kanina. Opo, hindi tapon, hindi sayang yung time natin, at yung time na i-share natin yung word of God, kasi talagang inupuan mo yung time mo na yon, nakita ni Lord yung effort mo, and then bibigyan ka talaga ng Panginoon ng illumination sa mga mensahe na inihanda mo. And last but not the least, expository preaching ensures balance in the pulpit. Nababalanse mo, at mamaya sasabihin din natin yung salitang balance na ito in the pulpit, hindi lang basta theological or theoretical, kundi meron din siyang practical and implication sa mga miyembro. Mamaya meron tayong pag-uusapan sa bonus natin na teaching